nakihalo din na young one. Pero ang kanina, yung mga young people ang umawit. Tingnan nyo, we can still sing. Salamat sa technology ngayon na kahit malayo kayo, you can serve the Lord. Okay, tuloy natin lesson natin. At dwelling in booths reminds them that, reminds the Israelites that they were strangers. Ano po? Anyway, we'll read the verses and then we'll go to our lesson. Pero binabati ko po ang mga da family. Pag-isabi lang kay Brad Aram, Brad Dante, Sister Rose, na we receive your support. Nandito po kay Pastor Jason. Salamat po. Pastor Jason, happy birthday ha. Ilan taong na ba? Oh, 21 daw. O Sister Peli, we are praying for you. Maki-join ka Sister Peli kahit nasa London ka ha. Oo, kaya mo yan. Okay, tulungan ka ng mga British paano mahawit, di ba? Sister Teresita Sobera. Oh, tingnan pag-awit nila, talagang tuwang-tuwa eh. Ano po? Kasi when Christ will come, don't you know, that is coming soon. Okay? Oh, salamat kay Ma'am Janet Bambalan. Tingnan mo nga naman, taga-Tuaw to, pero talagang sinunod niya. Okay, 4 na kayo, Brother James, Sister Michelle. 4 na kayo sa picture nyo ha. Congrats at meron kang baby boy. At siyempre, Sister Chato Velarde, salamat dyan, Sambales. Abay, nandyan yung si Pastor June at Tiga and family. Alam mo, i-bless ko kayo ulit ha. I bless you. Ilan taon na ba kayo mag-asawa ha? Oh, what a joy, no? Na buo pa kayo. Kasi may mga pastor naghihiwalay din eh. Anyway, salamat po sa mga Bautista Malanot family at ganoon din po sa mga Laporga family. Ayun. Salamat po sa Domingo Miliante Herado family. Ayan. So, salamat po. Nandyan na kayo At Pastor Frank. Oh, happy birthday, Pastor. Ay, hindi na birthday. Pero Pastor Aldrin, si Pastor Tulay, Pastor Gilbert, okay ka na ha? O may bigas pa dito kung gusto nyo kasi baka mahaba pang quarantine nyo dyan. Oh, Sister Peli, akala mo dyan lang sa London ha? Matindi dito sa aming lugar. Kaya nga hindi ko may lumalabas. Dito lang kami sa May Falls. So, tignan mo May Falls dito kasi tinutulak yung COVID. Okay, basahin na natin and then ang lesson natin ngayon ay values to keep. If you know who saved you, if you know, if you know where you came from, and if you know where you are going. Okay, tatlo yun eh. Kasi nakuha na natin, di ba? Dwelling in boats reminds them where they came from, who brought them out of Egypt, and where they are going to after the wilderness journey. So, the values to keep. If you know who saved you, who, or where you came from, and where you are going. Tatlo yun. Sabi nga palagi ni Pastor Howard Quinlan eh. You need to understand who created you, why you are here, and where you are going when you die. Palagi niyo inaalala sa amin. Totoo nga naman, you can be sure of heaven before you die, di ba? Okay. At paano yung pastor? Siyempre, katulad yan, heaven is a country. Sabi ng Hebrews 11:13-16, di ba? And there are 3 prerequisites if you are going to go to another country. Remember, you need a passport, a visa, and a ticket. And Jesus said, in order that you can reach heaven, you must receive Him as the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by Him. Okay, puntahan tayo rito sa basahin ulit natin to sapagkat the values, ano po, yung mga dapat natin huwag kalimutan na isaulong natin habang naglalakbay tayo rito. Ready? Verse 39, ready, begin. That your 43, that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in boats when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. You see, they must be reminded who brought them out. Okay? And they must be reminded who is protecting them while they are in the wilderness. And they must be reminded where they are going. The Bible said they are going to the promised land where there is, sabi niya nga
flowing with milk and honey. Mantakin mo yan. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for answering our prayers. Again, thank you for your goodness to all of us and for our brothers and our sisters who are still in the quarantine. Pray for Sister Feli, employer, and the kids that you will touch them, that they may recover. Thank you again for the Ganabans and the Lasam who has another baby boy in their family. Thank you for the mga da who always remember us. Bless them, Lord. Keep them safe from these viruses. And so with Pastor Atiga and the family as they continue to serve you, I thank you for the Mountain View Bible Baptist Church, how they were able to have a great funeral for our Pastor John, and how they love Mampam in the absence of Pastor John. Bless them, Lord, and continue to keep them safe from this COVID. Pray for the pastor that is going to take over, that thou will guide and direct, and that the Mountain View Bible Baptist Church members will be adjusted in the preaching and the personality of the pastor that will take over. To God be the glory now, and bless Mike, Mindy, and even Mark, and the children of Pastor John and Ma'am Pam, Lord. Again, thank you for my brothers, my sisters, and thank you for Danette, who is also watching from Tuwao. Bless her, and may she move on to greater heights. And bless also Chato, bless also the Bautista Melando family, the Mera family, Florentino family, the Rizan family, the Mata family, the Miliante Gerardo family, and their businesses, especially Doc Ruby, as she attend to all those patients, Lord. Keep her safe. And also, Lord, for the midwives, the doctors, the nurses, keep them safe, oh Lord. Again, thank you for our good mayor. Bless Attorney Jefferson Soriano, and also, Lord, for Governor Manimamba, our president also, President Duterte, in this time of pandemic. Bless also our soldiers, the PNP, and all those who are also guarding the checkpoints. To God be the glory, as I bless also my fellow pastors in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po sa inyong panunood. Mapansin nyo mga kasama, we need to be thankful. Buhay pa tayo eh. So, the values to keep if you know who saved you from Egypt. Okay? The values you need to keep if you know where you came from. And the values you need to keep if you know where you are going after this life. Yun ang maganda. Sabi ng Bible, absent in the body, present with the Lord. And that's why you need to deposit your soul into the hand of the living God while there is time. Malinaw ho sa Bible, di ba? Sabi nga eh. Yes, thank you, sister. Okay. So, kita nyo rito na sabi ng Diyos, I brought you out sa Egypt. Ibig sabihin, ikaw at ako, biyaya at awa lang ng Diyos tayo na nailabas sa kapangyarihan ni Satanas. Remember, the Bible said na nag-invest ang Diyos sa kaligtasan mo. He invested the life of His Son. He gave His Son. And not only that, He established a church. At doon sa church, talagang nag-invest sila para, ayun, salamat po sa mga pakumbam. Nag-invest sila para tayo ay maabot. Katulad ng Mountain View Bible Baptist Church. Nag-invest mga yan ng train ng mga preachers, pastors, katulad namin, Pastor Lopez, Pastor Atiga, para kami ay mag-preach at aabot sa maraming tao. Ganun yan mga kasama. You see, it cost the life of the Son of God for you to be saved. And it cost many lives. Talagang maraming nag-spend para maabot tayo. Salamat sa mga tao sa Amerika na nag-spend para maabot tayo. Now, value number 1. Okay, punta sa value number 1. O tingnan mo, nandiyan si Pastor Darwin.
Value number 1. Now, you need to value this. Diba? Core values natin sa Pilipinas. Ano? Lagi natin sinasabi yan sa flag ceremony, kahit sa police command, gano'n, o kaya sa mga government offices na sabi ng values natin, core values, maka-Diyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. See? So, tatayuin muna dito sa verse natin. Yan ang gusto ko makita nyo. Deuteronomy 26, 5-9. Okay? Okay? 26, 5-9 muna. Kasi kinakailangan makuha natin yung value na yan. Di ba? Okay. Say, before the Lord thy God, a Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt and sojourned there with a few and became there a nation great and mighty and populous. Ngayon, hanggang verse 5 lang ko sapagkat tingnan ninyo kung saan sila galing. Ano po? Where they came from, they must value, ano po, ay ito mga patid, they must value this keyword. Ano po? Value number 1 is humility. They must value that word. Ano po? Yan ang importante mga kasama. Kasi alam nila kung saan sila galing. Sabi nga ng Bible walang-wala sila dati. Wala. Alam niyo mga kasama, kung naintindihan natin yan, talagang magpapakumbaba tayo. Yun ang aking tinanim sa puso ko at isip ko na kung saan ako galing. Ayun, nanonood Pastor Darwin. Alam ni Pastor Darwin na galing ako dito sa bundok na ito. Naglalakad lang kami. Alala ko si Pastor Darwin nung unang pumunta diyan ay talagang gabing-gabi. Talagang hanggang dibdib ang tubig. So, ibig sabihin, naghubad kami na po. Kay Pastor Khalid, tumawas Pastor Khalid. Ay, totoo yan mga kasama. Lahat po sa mga Kaleda family at Lar Legacy. Salamat, nandyan pamangkin ko, ha? Okay. Ngayon mga batid, kung naintindihan mo kung saan ka galing, talagang magpakumbaba ka Hindi ka pasukin ng kayabangan. You know why? Kasi, pwede kang ibalik ng Diyos sa ganun Sabi nga ni Pastor Howard Quinlan sa akin. Hindi sa akin, kay Tioy Ganancial. Sabi niya, had Brother Billy known about it, he will go back to the mountain and become another tribal man. Salamat, hindi ko nalaman. Oo, na yun pala Talagang, aywan ko, baka sasamahan ko si Balweg kung nalaman ko yun. Pastor Darwin, totoo yan, sinabi ni Pastor Howard Quinlan yan. Narinig ko. Kasi sinabi ni Tioy na ganito, ganon. Anyway, nandun na lahat sila 7, Pastor John, Pastor Howard, Tioy Ganancial. Tioy Ganancial, alam nila yung nangyayari Pero, salamat sa Diyos. At nandito pa tayo. Because we value the keyword, humility. And yan ang gusto ng Diyos ipaalala sa mga Israelites. Huwag niyong kalimutan yung buhay nyo noon. Kaya nga, they must dwell in booths, you see. Yung kalapaw o kaya baykubo, sabi lang natin. Para maalala nila na sila'y walang-wala talaga. Mantay mo, mga kapatid, wala silang pagkain kundi galing sa langit. Nibubuhos ng Diyos. Wala silang tubig kundi galing sa bato. Ayun, tingnan nyo, galing sa bato yan. Kasi nung pinukpok ni Moses, yung malaking bato na sumusunod sa kanila, lumabas maraming bato. Sabi ng Bible sa Psalms 104 na dumalo yan papunta sa mga patag. Tingnan nyo yan. Kaya tayo rin mga kapatid, pag tayo ibinahagi natin ng salita ng Diyos, dadaloy yan sa lahat ng lugar. Kaya nga, go ye into all the world and preach the gospel. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Kalimutan ang nakaraan. Ang nakaraan naman, wala ka nang magawa doon di ba? Tulad nitong basong ito, kung mabasag to kalimutan mo na lang, di ba? Overcomer pa naman nakalagay Pastor Lopez na po. Anyway, kayo na nanonood sa oras na ito, the value of humility. I want you to see Deuteronomy chapter 8 para ang mga Israelites maalala nila kung sino sila dati. Ay sabi ng Diyos dito, ganda ng pagkasabi rito yung sabi niya sa verse number
2 and 3. 2 and 3. Para naman basahin nyo. Para magpakumbaba tayong lahat. Di ba, Pastor Tom? Oo, alam mo. Yan si Pastor Tom, nagpapakumbaba palagi yan. Kahit hanggang ngayon, mayaman na yan. Pero pagpakumbaba. Kasi alam na kung saan siya galing. Dumating nga daw siya dyan sa West Amulong. Walang-wala. Nagalit pa yung father-in-law niya. Ready, read. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years. Ha? Sa 40 years, ako nagbigay sa pagkain. Sabi ng Diyos, ako nagbigay tubig nyo. Ha? In the wilderness pa. What? To humble thee and prove thee. To know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Tapos inulit-ulit sa verse 3. Look at verse 3. Okay? And he humbled thee. O, tingnan niya na. Wala sa lang pagmalaki dun eh. O. And suffered thee to hunger. And fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread only, but by every word that proceed out of the mouth of the Lord, that a man live. So, sabi ng Diyos sa mga Israelites, alalahanin nyo, ako nagpakain sa inyo. Alam nyo mga kasama, may mga tao, kilala ni Brother John yan. Diba? Agamata, ha? Oh. Pinakain namin. Sinuportahan pa. Tinulungan. Ngayon, hindi nag-humble. Kinalaban pa kami. Oh. Kaya mga kasama, please, wag niyong gayahin yung mga taong gano'n. Mantakin. Kala mo, sila'y lumipad, pumunta lang dito sa Cagayan. Ha? Na walang tumulong sa kanila. Oh. Kala mo, nag-helicopter lang sila o kaya sumakay sa UFO, naglanding lang sa... Pagkatapos, sinisiraan ka pa nagpakain sa kanila. O, kaya nakakasira. Tama sabi ni Pastor Howard Quinlan sa akin at Pastor John Quinlan. You know, Billy, sabi sa akin, when you go to America, America will destroy you. Ay, totoo nga naman, ang dami pumunta sa Amerika, nasira ang utak. O, meron pa nga kaming kilala, siraan ng utak talaga. Pagdating dito, lahat ng babae ginawa niyang Taliban style. Lagyan niya ng tulakbong. Oh, meron pang dumating. Sabi niya, meron akong power. At oras na makipag-seminar kayo sa akin, magkaroon din kayo ng power. Ano yun? Third eye. Okay, so salamat po. Ngumiti si Pastor Atiga. Talaga. Kaya, hindi naman bawal po sa Amerika. Pero yung mga kasamahan namin dito na naggaling Amerika, alam nyo, nag-iba. Para ba yung naging aswang? Lumilipad na sila. Hindi na kami tinitingala sa baba. Po. Iba talaga, ha? Anyway, salamat sa Diyos at kayo na galing din Amerika, humble kayo. And you are ready to help. Okay, saan tayo rito? Ito pala eh. Humility. Sabi niya rito. O nga pala, Sir James, kalimutan ko. Wednesday pala ngayon. Nag-outline ka pala, ha? Okay, ito ang humility. Definition of humility. Theological definition. Okay? Humility ay inner power to control you, to know your boundaries. Ayun. Okay. May pumutok sa taas eh. Humility is an inner power to control you. Okay, salamat po kay Lilianyo. Lilianyo, magandang oras po at saka Tagala family. Yung tingnan niyo. Alam mo, Pastor Lianyo, kaibigan ko rin yung tatay nyo. At least na magkita-kita sila ni Pastor John doon po sa langit. Okay. Inner power to control you, to know your boundaries. Yan ang humility. Oo. Halimbawa, may conference. May mga tao na sila lang nagsasalita. Oo. Kaya sinabihan ko yung mga preachers dito, kung tatambang sa Mountain View, huwag kayong mataltal. Huwag lang kayong maingay. Oo, hindi yung pataasan kayong attendance, pataasan kayo ng membro, pataasan kayong misis. Mga misis naman nyo, puro pandak.
Anyway, ba't umawa? Umawa si Pastor Darwin na. Okay, mga kapatid. Ang maganda dyan ay you go to the Bible. Kasi oras na may humility ka, mayaman ka. Don't you know that? Oh, Proverbs 21:21. Kaya mayaman ako eh. Bakit? Marami akong pagkain dito sa gilid ko. Okay. Ganun yan, Brother Lanyo, Pastor Lianyo. Ang sabi niya, Proverbs 21:21. Inner power itong humility ito. Kaya nga, Lord Jesus Christ, di ba? He is the personification of humility. Ano sabi niya rito? He that followeth after righteousness. Oh, galing naman yun. And mercy, findeth life, righteousness, and honor. Oh, galing naman yan. Salamat kay Pastor yan. Gusto ko makita nyo rin itong Proverbs chapter 22 verse 4. Para makita nyo rito, ang humility. Magpakumbaba tayo. Kaya nga, Pastor Kalim, kaibigan ko yan hanggang ngayon kasi napaka-humble ng taong to. Oo. Diba, Pastor Darwin? Pas 22 verse 4. Tingnan natin. Kaya lahat ng humble, kaibigan ko. Yung hindi humble, samahan nila yung mga taga Maynila ng tataas ng apog nila. Paganda ng building, paganda ng aircon ng building. Abay, paano namin magawa yan dito sa probinsya? Ang daming tao rito nangangamoy lupa at nangangamoy palay. Nangangamoy, wag na. Hindi naman bawal. Pero ang sarap ng hangin dito kasi sa amin eh. Haya mo sila mag-aircon. Kami kasi, kasi kung ipa-aircon niya, maliit. Kung hindi, talagang bakbakin pa yun. Sabi ko nga kay Pastor Reggie, pagka, mission reunion namin dito, hindi namin magamit ang building namin kasi hindi magkasya talaga. Kaya yun ang talagang totoong gawain, tao. Hindi yung building na, ganda nga building mo, pero hindi magkasya ang 50 na tao. Meron kami kasamaan dito. Ang liit-liit ng building niya, hindi magkasya ang 50, pina-aircon pa. Tuloy, hindi makapagsuporta ng mission. Ilang oras lang gamitin yung building na? 1 hour. Anyway, bahala kayo. Basta Pilipinas to, malaya tayo. Ready, read. By humility and the fear of the Lord are riches. Narinig nyo yan. And honor. And life, ang sarap mabuhay kung humble ka. Hindi mo patulan yung mga nang aasar sa'yo. At masarap pang matulog kung ikaw ay humble. You know why? Kasi sabi mo, hayaan mo na lang yun. Kalayaan nila magsabi ng ganun sa akin. So, kasiyahan nila, praise the Lord. Ganun yun eh. In everything, give thanks. So, the value of humility. You need to value this. As I said, Jesus Christ is the personification of humility. In fact, kung hindi na nagpakumbaba at hindi nagpakumbaba si Lord Jesus Christ, wala tayong salvation. Kaya basahin natin, Philippians 2, 5-8. Basahin natin para naman maalala ninyo na lahat ng Bible-believing people have the inner power to control yourself because Jesus Christ nasa you. Ready, read. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. But, tingnan yung conjunction nito. But made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found, verse 8 na tayo, and being found in fashion as a man. Diyos siya, nagkatong tao yan, ibig sabihin ito. Kayo na hindi pa nakakaintindi niyan, Pilipino ka, nag-aral kayo. Nagkatawang tao nga rito, ito ang incarnation eh. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, he humbled himself. Kaya nyo rin magpakumbaba because sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganun yun. Kaya natin magpakumbaba. Ay, may mga tao magdaldal yan. Hayaan mo lang. Kung alam mo lang naman na ipapahiya ka, huwag na lang. Oo. Kasi kuminsan, ito kayo mga pastor na bata pa, there were times din na pinapatulang ko yung mga ganun, pero alam nyo,
Napapahiya lang sila. Bakit? Siyempre, gamitin ko yung Bible at sabi ng Bible dito, na equal with God. Tinatanggap mo ba equal with God? Opo. Di wala tayong pag-usapan. Hindi, tao ran. Hira naman, equal with God na nga eh. Anyway. Ganon yan mga kasama. Ha? Okay. Punta tayo dito sa next na definition ng humility in theological term. Humility is an attitude of the mind to live with wisdom. Ganun yan mga kasama. Alam mo, hindi ka makasurvive dito sa lupang ito kung wala kang wisdom. Totoo yan. Katulad yan, pandemic. Dala si Sir Don Bell ng bigas dito. Bigay kay Pastor Hernandez. At may dumaan mang mahihirap dito ngayon. Sabi nila, awanti bagasmin. Sabi kay Pastor Bukel, totoo ba talaga? Mahirap ang to. Ay, totoo yan. Sabi ni Pastor Bukel, mahirap talaga mga yan. So, ginawa ko binigyan bigas. Oo, mga kapatid. Ganon yan. Oo. An attitude of the mind to live with wisdom. Tulad niyan. Kaya naman pala namin ni Faith kumain 2 beses ang araw. Kaya. Tingnan mo, hindi naman kayo matayin. Bakit? Ang daming tubig dito eh. Okay. At, siyempre, may mga nagdadala ng pagkain dito. Patulad ng Pastor Bukel, nagdala ng kanyan. Gabi. 3 araw namin kinain gabi nga naman. Kaya magbukang gabi tuloy tayo rito. Alam niyo mga kapatid, nagyan namin ng gata. Ay, sabihin ko sa inyo. Tapos may sili. Ay, lumabas lahat yung COVID sa ilong ko. Oo. Kaya kumain kayo ng sili para hindi kayo ma-COVID. Ha? Maaring madapuan kayo pero mailabas nyo. Kasi mainit yung sili. Okay. Pastor naman prescription. Alam niyo mga kasama, sabi ni Mr. Donato, dami niyang sili. Hihingi isa na ako. Pero marami kong kinuha sa piyat kay Pastor Frank. Sabi niyo, Pastor, at dagayang sili. Ako masapul dito. Nangro na pandemic. Tama, Pastor. Sabi niya, ganyan ni ginagawa namin. At ginagawa namin yan, talagang nilalagay namin sa kanyan. Lahat ng ulam nilalagyan daw nila. Anyway, humility, an attitude of thine to live with wisdom. Look at Proverbs 28, Job 28:28. Wisdom, dapat may wisdom ka sa panahong ito. Kaya nga, pasalamat tayo kay Preacher J. Mark Pagulayan. Ako may wisdom itong batang to. Oo. Anak ni Pastor Bukel. Palad Pastor Bukel, mayroon na siyang preacher. Anong sabi niya rito? And unto men, God said, behold the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. Yung pala Kaya, kung ikaw ay may takot sa Diyos, the fear of the Lord, that is wisdom. And sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi ni Solomon. Totoo nga naman. Kasi kung ikaw ay may galang sa Diyos, kahit saan ka punta, iniisip mo palagi na nandyan ang Panginoon, nakikinig, naglilista, recording, and then one day you are going to give an account to Him. So ang gagawin mo is, in order that your paper is so clean, in that rewarding day, at yung paper mo na sa merit ay talaga marami kang reward, you will always be humble. Ganun yan. Walang mawala sa iyo kung nagpapakumbaba ka. Wala. Bakit? Siyempre, aminin mo na sabi ng tao sa iyo, wala kang alam, Thank you. Ganun lang. Taga Cordillera ka, Thank you. Ganun lang. Pero alam nyo, wag nyo sabihin yan sa ibang taga Cordillera. Ako, kahit anong sabihin nyo sa akin, walang problema. Pastor, Ligasi, kumakain ka ng aso. Walang problema. Kaya nga, yung tatay ko galing sa La Trinidad Benguet, ang apelyido talaga namin, Dognayan. Kaya lang tatay ko na asar. Ireneo Dognayan. Ang ginawa niya, legacy. Kasi sabi daw ng mga taga Baguio, uy, Dognayan ka, kumakain ka ng aso, Sabi, hindi. Siyempre. Pero sa totoo, kumakain yung tatay ko ng aso. Ang sarap magluto ng aso. Lalong-lalo na kung i-blowtorch, Ay, sabi niya, palitan ko kasi nga, may dog ang aking pangalan. So, legacy. So, sabi ng tatay ko,
Marunong English yung tatay ko. You know, wherever we go, sabi niya sa akin, stay humble because we want to leave a good legacy. Salamat naman. Ay, salamat kay Michael Quinlan. Nagpasalamat sa akin sa aking video. Ano po, ayan. Okay? Buti na lang ni-play nirang video ko, Pastor Tiga, ha? Oo. Doon kasi maitim ako dapat dito sa malinaw ako. Anyway, salamat sa Diyos. Yun talagang kulay ko. Okay. So, dalawa ang definition ng humility, Sir James. Inner power to control you, to know your boundaries. Totoo yan. Look, in the Garden of Eden, meron boundary dun. Sabi ng Diyos, kay Adam and Eve, Adam mo na, lahat ng kahoy, you can eat. Pero ito ang boundary. Huwag kayong lalapit yan, huwag niyong kainin yan. So God is a God of boundary. Kaya, kung meron kang value, inside of you na humility, alam mo kung saan ang boundary. Ganun yun. Tulad yung sinabihan kong babae sa Mercury. Sa Mercury ka. Sabi ko, Iha, ilan boyfriend mo? Sabi niya, 2. Sabi ko, alam mo, honest din yung babaeng yun. Bakit 2? Kasi kung plan A yung isa, plan B daw. Sabi ko, hindi pwede yun sa morality. Diba? Marie Christy Udlaw. Nandyan si Marie Christy Udlaw. Salamat po. Nandyan ka, Iha. Nanonood ka. Pagpalain ka ng Diyos, Iha. Magpatuloy lang mag-aral, no? Dahil mahal ka ng Diyos. Alam mo, marami kang mararating yan kung humble ka. O katulad sa akin, humble ako. Sabi ko, humble ako. Bakit? Punta ko sa Olongapo. Kahit sigaw-sigawan ako ng amo ko, auntie ko, at yung lang sinampal ako ng amo kong Bicolano, hindi ko mante, lumayas na lang ako. May mga taong ganun, mag-humble ka lang. At salamat sa Diyos dahil hindi ako sumama doon sa mga gangster doon. Bakit? Kung sumama ako sa mga gangster doon, sige, bahala na. Baka balikan ko yung nanampal sa akin. Pero ang ganda doon, nakatagpo ako ng Baptist preacher sa restaurant nila Sir Agustin. And then binigyan ko Bible. And doon, meron palang natawag na values. Lalong-lalo na nung tinanggap ko si Jesus sa preaching doon sa Olongapo Bible Baptist Church sa Gordon Avenue, malapit sa gate. Pastor Abrera, Pastor pangalan nito, Lubasan, Pastor Tamon, Pastor Wayne Siciliano, yung mga nag-preach doon po. And then they told us that eternal life is a free gift that you can receive now. So salamat po sa mga magigad Lani Rumbawa family at mga Balesteros Teopilo family. Happy birthday uli, Arisa, ha? Okay, si Arisa. Naku, dalaga ka na pala, Iha. Anyway. Maliit lang yan pagdating dito sa church. Mga professional na mga ito. Kaya kayo mga pastor, alagaan yung mga bata, ha? Huwag niyo silang pagalitan. Alam mo, ang mga bata, maingay lang yan sa una. Pero later on, katulad lahat sila ni Don Rich. Si Don Rich, ang bait-bait na tao yan. Oo. Ngayon, tuloy-tuloy siya magbibigay tithes and offering niya. Ang daming mga bata dito, tuloy-tuloy din. Kaya salamat po sa inyo, ha? Salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Okay. Because they are humble. Yung mga hindi humble, ay sabihin, bayaw si pastor, mabuhay yan. Pwede man tumayo yan kahit walang bigas. Anyway, alala ko tuloy bigas. Happy birthday din kay si Kapanyo. Birthday mo pala, Iha. 25 years old. Nako. Anyway, may girlfriend na kasi si Pastor Reggie. Pastor Reggie, kamusta yung kasing edad mo dyan? Puntahan mo na kasi. Miti si Pastor Kaalim. Ang pangalan yun ay Ann. Ayun. J. Ann. Pastor Darwin, meron kayong puntahan ni Pastor Reggie. Kasi siya na lang walang girlfriend sa buong Pilipinas. Okay, so pinagpe-pray daw din niya. Marami siyang pinagpe-pray kasi. Pero bagay sa kanila si Jean. Kasi pagkasing edad sila. At magkasing tangkad. Ano po. Kaya huwag kayo magdala ng maasawa niyo sa Mountain View maliit, ha? Kasi tumawa si Pastor Radiga.
We must be humble. Ha? Kasi kung minsan magandang misis mo kala mo hindi ka na maabot. Ha? Anyway, tatay rito sa Proverbs 31:30. Okay. 31:30. Humility. Importante ito mga kasama. Kasi kung save ka, talagang nagpapakumbaba ka kasi alam mo kung sino ka dati, sino ka ba dati, walang-wala. At ngayon, ikaw ay anak ng Diyos, patungo ka sa heaven para makaakit ka naman ng maraming tao. Ready, read. Favor is deceitful and beauty is pain. But a woman that feared the Lord, she shall be praised. Yung babaeng ito who fears the Lord, ibig sabihin, alam niya ang boundary. Diba, Pastor Magigad? Alam ng babaeng boundary niya. Fear the Lord nga eh. Kaya nga, humility is an inner power to control you, to know your boundaries. Dahil ikaw ay nakakaintindi sa moral law. Diba, Sister Demata? Birthday ni Karil Demata. Okay, happy birthday, Karil Demata. Apo daw niya. Happy birthday. Tingnan mo yan, Sister si Kapanyo. Meron ka ka-birthday dito. Kaya, kayo mag-alala. Pag wala ng COVID, dadalaw kami. Pero wag muna kayo maghanda. Kasi mamaya yung delivery may COVID. Sabi ko sa inyo. Anyway, tuloy natin. Next. Sir James, the values to keep if you know who saved you from Egypt. The values you need to keep. You know where you came from. Saan ka galing? Galing sa putik. And the values you keep. Because you know where you are going when you die. Dahil tayo mga ilaw sa sanglibutang ito, we want others to go also to the promised land. Gusto natin ganun. Yung para ang mga tao ay makinig sa atin. Pag nagpapakumbaba tayo, makasama, hindi yung kami lang save. Hindi tayo ganun. And look at this verse. 2 Corinthians 3:2. Binabasa ang buhay natin. Kaya huwag tayo magmataas. Please lang, mga kapatid. Maragun. Ayan, magandang gabi po, Pastor, at sa lahat. Si Ru Marag. Ready? Read. You are our Ephesians or letter written in our hearts. And sabi niya, known and read of all men. Kaya magpakumbaba tayo para ang evaluation ng mga tao sa atin ay mabait yan. Talagang madali makausap yan. Hindi yung katulad nung sinabi sa akin na yung pastor na yan, ang yabang-yabang, hindi man lang pumapansin. Kahit saan punta, naka-earphone. Ayun. Kaya, imbes na babatiin kami, maakit kami, wala kasi yabang. Ayun nga pala. Kung kayo ay katulad niyan, dumadaan kayong problema, gamit kayo ng earphone, saksak nyo sa cellphone nyo, at habang kayo natutulog, kayo ay mag-play ng mga awit, makakristyanong awit, katulad ng How Great Thou Art. Ganun niya. Nga pala si Janet, meron ka palang mga Christian song dyan. Alam mo, Janet, lagay mo yung earphone mo, isaksak mo yun sa cellphone mo. At pagkatas mo mag-pray, matulog ka. Hayaan mo yung mag-play, Ay sabihin ko sa niyang sarap matulog. Kasi ganun yan. Bakit kinakausap kita, Janet? Kasi mabait kang tao Oo. At mga ibang mababait pa rito, okay? Totoo yan. Nga pala, Sister Eileen, pakisabi mo, Pastor Darwin, gawin ni Sister Pam yun, na maglagay ng earphone, saksak niya sa cellphone, at ipaawit yung mga God of Miracle, I am bound to the promised land. Diyan ako nakasurvive mga kapatid. Hindi lang yun, nakinig din ako ng counseling. Ano yung counseling? Yes, you can overcome. Ang ganda ng mga counseling niya. Di ba, Jason Ramirez? Okay. So, number 2 na tayo, Sir James. Values to keep if you know where you are going, where you came from, and who saved you.
from the muck and mire of the clay of sin. Number 2, the value of honesty. Ayun, honesty. Humility kanina, value of honesty. Alam mo mga kasama, meron kong pinatrabaho dito nun. Hindi ko na sabihin kung taga saan. Hindi sila pastor. Kundi naawa lang ko dahil pumunta sila rito at humingi ng bigas. Dalawang binata. Yung isa yata, binata pero may kinakasama. Sabi ko, sige, magtrabaho ko sa aking yard. Abay, nagtrabaho nga sa yard. Tinignan ko, ilang square meter lang. Isang araw. Sabi ko, okay. Sabi ko imbes na tapusin nyo lahat itong compound, uwi na kayo. Binigyan ko sa uwi na. Huwag na kayong babalik. Totoo yan. Pero si Pastor Bukel at Pastor Hernandez, sabi ko, balik pa rin kayo basta meron tayong pangkabit ng kahoy. Kaya wala muna. So, hayaan muna natin masison yung ating binuhusan na Pastor Bukel. Okay. So, the value of honesty. Tingnan nyo Sabi ng tatay ko nung araw, sabi niya, kahit saan ka punta at makakita ka ng barya, kahit 1 sentimo, kasi 1 sentimo ng araw may nabibili yun. Ibalik mo sa may-ari. Sabi mo, sir, nakita ko po habang nagwawalis ako, 1 sentimo, 5 sentimo, 10 sentimo. Antakin mo yun. Sentimo. Sentimo sana, plural Sentimo. Sabi ko, paano nangyari? Anyway, doon sa amin sa Kabugaw. Sabi ni Mr. Rigos, hindi ang tagtataka ko sa inyo. Sabi nyo, yung pagtawag nyo sa piso, pisos. Mali yun sabi niya. Pisos, singular yun sabi niya. Anyway, we can always rectify, di ba? Katulad ng from at to. Kung minsan na yung preposition na yan, pinagbabalik-baliktad natin. Anyway, to err is human, to forgive is divine. Di ba? Okay. Kaya kayo mga misis, patawarin mister nyo, ha? Lagi nagkakamali yan, di ba, Pastor Darwin? Umitis, Pastor Darwin. Pero be honest all the time. Tulad ng cellphone nyo. Kung sabi ng misis nyo, pakinggan nyo ako, mga pamangkin kong pulis, ha? Narinig nyo, mga pulis ng pamangkin ko. Ilang beses nag-text yung mga misis nyo sa akin. Ha? Meron daw kayong tinetext na ayaw nyo ipakita sa misis nyo. Mga pamangkin kong mga pulis. Ang dami kang pamangkin mga pulis at mga sundalo. Nasa Mindanao pa nga iba please lang. Be transparent. Be honest naman. Sa inyong cellphone. Kasi doon kayo masira kung hindi kayo honest. Mamaya dahil pulis din yung asawa nyo, kayo mga pulis ng pamangkin ko magulat lang kayo, baka nakaw. Anyway, tuloy natin to. Okay. Ano yung honesty? Ito ay definition. The consciousness that I am responsible and accountable to everything I say and do. Ayun. Okay, this is honesty. So nakuha natin yung kanina, humility, inner power yan. To control you, to know the boundaries. And then next ay an attitude of the mind to live with wisdom. And then dito sa honesty, the consciousness that I am responsible and accountable to everything I say and do. Alam nyo mga kasama, si Joshua at saka si Caleb, honest mga yan na tao. Sabi nila, alam natin pangako ng Diyos. Kaya natin makapunta doon sa promised land dahil may pangako ang Diyos. Sabi ng iba, hindi na yata totoo yun Kasi ang nakita natin, mga gulaya, mga matataas na pader. At kahit saan tayo tumingin, wala tayong mapuntahan doon kasi nakapwesto na yung mga Amorites doon, nakapwesto yung mga Amorites sa bundok, ang mga Canaanites nandun sa valley, meron pa silang mga chariot of iron. Pagkatapos doon sa tabing dagat, nandun yung mga Perizzite. Sabi ni Joshua at Caleb, pero don't you know, sabi niya, ang Diyos nagsasabi ng katotohanan. Kaya dapat gawin natin ang katotohanan.
Di ba, Carmen Bansalas? Oh, tingnan mo yan. Ha? Kaya, wherever we go, di ba, Sister Demata, honest tayo. Kaya nakapag-retire yan si Sister Demata. Bakit honest yan eh? Alam nyo, sa lahat ng nag-retire yan eh, honest yan, mga kapatid. Nakarating yan sa, tingnan mo sa honesty niya at humility niya. Nakarating sa Niagara Falls yan. Bakit? Siyempre, nag-asawa si Michelle taga-Canada. So, nakapunta sa doon. Kaya kayo dyan, magpakumbaba kayo dahil malinaw sa Bible, ang nagpapakumbaba, itataas ng Diyos. Ganun yan. Kaya huwag nyo patulan lahat yung mga tao na nang aasar ng iinis sa inyo. Oo. Tulad ang sinabi ni Pastor Bukel sa akin, kaya pala, marami daw silang customer nung nagtrabaho sa Gataran. Kasi napaka-humble nila at sabi daw nung amo, basta isipin mo ang mga customer. Ay pag naiinis yan, magpakumbaba lang tayo, huwag natin patulan. Ha? Kasi ang customer, you must understand, ang alam ng mga yan, sila'y palaging right. Kaya huwag mong salungatin. Oh. So, salamat sa Diyos at dahil sa pagpapakumbaba Pastor Bukel. Tignan nyo isa lang kamay niyan. Pero nakabuild ng ang gandang building. Oo. Ngayon, marami siyang membro. At siyempre, mga membro niya marunong na magdala ng kanilang tithes and offerings. Kaya, may nakakain. At hindi lang yun. Siya pa nagbigay sa amin ng bigas. Mantakin mo yan. Isa lang kamay mo. Pagkatapos, ikaw pang nagbibigay ng bigas. Kami, ang dami namin kamay. Anyway, salamat sa Diyos. At merol tayo rito sa lupang ito. Let us be honest. And the moment we are honest, kapatid, pagpapalain tayo ng Diyos. Diba, Sister Kalisaan Bundang? Oo. Honest ito si Mama Dam. Kaya 82 years old, naabot niya yan. Totoo yan, mga kasama. Pag honest ka, mahaba ang buhay mo rito pag hindi ka honest. Maiksi ang buhay mo. Pastor, nasa Bible ba yan? Ay, di basahin natin. Acts chapter 5, 1 to, tignan natin 1 to 3 lang kasi malapit ako matapos. Salamat po sa mga nanonood sa oras na ito. Ang sabi niya dyan, Acts chapter 5. But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession and kept back part of the price. And his wife, sabi niya rito. And his wife also being accomplished, ibig sabihin niya accomplished, private to it. Accessory to crime nga. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price? Whilst it remained, was not in thine own, and after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou concealed this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Ano nangyari tuloy? And Ananias, hearing these words, fell down, gave up the ghost, and great fear came upon all of them that heard these things. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Tingnan niya na. Dahil hindi honest, ayun. Sa araw mismong yun. Hindi naman na COVID to kasi natumba agad natamaan ng 5G or 6G. Tingnan niya na. Kaya let us be honest, mga kapatid. Totoo yan. In fact, kami mga pastor, hindi rin kami magtatagal sa lupang ito kung hindi kami honest na maghawak sa inyong mga pinapadala o kaya kinukolekta namin. Don't you know that? Malinaw ho yan. Pakinggan nyo Ano sabi niya rito? Sa Numbers 18:32. Kasi sa Numbers chapter 18, 20-21, sabi ng Diyos, kayo ang custodian ng temple, tithes and offerings o kaya sa church. Pero pag kami ay iwaldas namin sa sarili namin yan, katulad ng mga, anyway, huwag na natin banggitin kasi baka magalit pa yung iba. And ye shall bear no sin by reason of it when ye have heaped, pakpansin yung when you have heaped from it the best of it. Yun na yung tithes and offering. Neither shall ye pollute the holy things. Remember, Leviticus 27:30, holy to the Lord is the 10%. Holy things of the children of Israel, lest you die. Ayaw ko mamamatay. Kaya talagang malinis ang kamay ko pagdating dyan. Kaya nga sabi ko, Lord, bless me more. I'll be a blessing some more.
Bakit? Conduit lang tayo rito, di ba? Sister Rem, sabi mo, channel of blessing. Kaya nga ang awit natin, di ba? Make me a channel of blessing. You see? O katulad nung ano ito, bato na ito, channel of blessing lang yan. O, nahuhulog yung mga tubig diyan papunta sa balay. Mapansin niyo diyan, o, tingnan niyo. So, ganun din tayo. We are just a channel of blessing. Habang nandito tayo sa lupang ito, kailan pa tayo maging channel of blessing? Kung nasa kabaong kaya, kana o kaya cemetery, hindi ngayon. Kaya nga, bawal ang kuripot dito eh. Bawal ang madamot dito. Oh, kasi malinaw sa Bible na kung ikaw ay generous, it is more blessed to give than to receive. Oh, alam niyo yun, di ba? So, basahin natin sandali. Kasi nag-wave si Sir John. Sabi ni Sir John salamat, nakikinig kami, sabi niya. Aming salamat po. Ano sabi ng Bible dito? Sa verse, chapter 11, verse number 24 hanggang 26. Nana natin to. Proverbs 11, 24 to 26. Kaya, please lang mga kapatid, treasure these values, the value of humility and the value of honesty. Ano sabi niya rito? There is that scattereth and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tended to poverty. Bakit? Hindi ka nagtatanim Kung itanim mo yung palay, di ba? Lalago yan? Ani ka. Tuloy natin to 25. The liberal soul. Ibig sabihin, liberal soul ito, mapagbigay, shall be made fat. Tama nga naman. And he that watereth shall be watered also himself. Totoo yan. Katulad yan, tinuturoan kayo gabi-gabi, nadidiligan ko kayo, pero nadidiligan din ako. Bakit? Galing sa taas itong tubig dito Galing sa Panginoon ang tubig. You see? Tubig ng buhay. So, salamat po sa mga Laforga family. Okay, look at this verse. 26 na. Kaya nga tayo rito pinagpapala. You know why? Kasi pinamimigay natin ang gospel. Yan ang ibig sabihin nito. He that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that selleth it. Di natin binibenta pero we share the gospel, we spend. Kaya ganun. So lahat ng churches na hindi nagmi-mission, hindi kayo nagbibigay ng corn or bread. Delikado ho yan. Meron mga churches na nangyaring gano'n, mga kapatid. Talagang naging ikabod. Bakit? Hindi sila nag-mission Pinagandang building nila, pinagandang platform nila, pina-aircon building nila. Walang mission. Ano nangyari nag-pandemic? Tuloy, wala silang kasiyahan dahil kahit mag-live streaming sila, ilan lang nanonood. Pero kung marami kang mission, ang dami nanonood niyan. Bakit? Dahil nasiran mo sila ng Word of God nung wala pang pandemic. Kaya nga, napakalinaw, sabi niya, he that but blessing shall be upon the head of those who give it away. Or, yan sabi ng Bible And yan ang gusto ng Diyos na we give the gospel to the people so that they will accept Jesus Christ as their own personal Savior. And in so doing, we will see them in heaven. So, nandyan tayo sa honesty, The consciousness that I am responsible and accountable to everything I say and do. That is what we call honesty. You are responsible and accountable. May mga tao kasi na bahala na. Para ba yung wala silang responsibility? Wala silang accountability. Mali yun Kaya nga ako'y malungkot kung makatagpo ako ng mga single mother. Single mother kayo? Ang dami lang. Dito sa Tuguegarao nga, ang dami. Iniwanan pa. Oo, nakatatlong anak. Iniwanan. Yung isa, 4 nga Sabi ko, paano ka iwanan 4 ng anak. May itsura ka naman. Akala ko nga dalaga ka kanina Muntik tuloy ako, wag sabi na. Anyway, tuloy natin to Ang umiti is Pastor Darwin. Pantag yung
nakaapat na anak, hindi pa pinakasalan. Kasi, yung lalaki, irresponsible. Paano kayo nabuhay? Sabi ko, kay Lola. Paano mga bata? Tayo nga, pastor, sabi niya. Alam niyo, iyak ang puso mo. Naalala ko tuloy yung doktor diyan sa si Colonel Marie Margon sa Batanes. Sabi sa akin ng doktor, alam mo, pastor, kasi nag-attend nga kami sa PSA seminar na po. Philippine Statistic Authority Seminar through Ma'am Madeline. Sabi ng doktor lang, pastor, ang daming single mother doon sa Batanes. Awa nga ako Sabi ko, Dok, ano nangyari kasi? Alam yung mga dalaga doon, gusto daw nila pupunta dito sa Luzon. Okay? O kaya dito sa lugar natin na hindi nakaikot yung ilog o tubig pala. Kaya, sumabit. Nung sumabit, akala dalhin dito. Sabi nila, sorry ho, kasi may asawa ako sa Pilipinas, sa Luzon. Nangyari, may nabuong pakwan. Kaya sabi ng doc, hindi ko sabihin yung pangalan ng doc Kasi, alam mo, malungkot, pastor Daming bata, halos magkakaedad. Walang tatay. Boy, magalit talagang Diyos niyan. Mga tatay Kayo, mga tatay na dapat kayo dalhin sa Taliban area. Bakit? Mantakin mo, wala kayong responsibility. Ginalaw niyo yung isang dalaga, nagkaanak, wala man lang kayo iba. Isuporta. Kaya yan ang sinabi ko kay, yan. Nga pala. Sa isang general dito, wag ko nang banggitin. Sabi ko, General, nalaman ko may mga pulis na may anak sa labas. Pwede, General, sabi ko gawan natin ng paraan yan kasi kawawa naman yung mga bata na walang suporta. Sabi ng general ko, pastor, alam mo, pag-reportin mo rito para yung mga nanay ay may support galing sa Krami. Tingnan nyo yun. Lalo yung mga bata, kinakailangan ilista daw sa Krami, yung mga pangalan ng bata para pag nag-retire o kaya habang nasa serbisyo yung pulis ay merong part ng bata na anak niya sa labas doon sa sweldo ng pulis. Kaya maaring meron nanonood sa akin ganun. Maaring anak ng sundalo, anak ng pulis. I-report ninyo yan para naman yung bata may support. Kung ayaw ng pulis o kay army, i-report nyo. Anong gusto mo? Tanggal o suporta? Siyempre, yung pulis ayaw matanggal kasi kernel na siya You see? Ganun yan, magkasama Para naman maayos ang Pilipinas. Mantakong kawawa ng bata. Paglaki ng bata, nalaman niya, tatay niya sundalo. Pagkatapos na pabayaan. Sabi niya, nanay, mamundok lang tayo. Ikaw Amazona, ako commander. Di, tuloy, wala na tayo, di ba? Ma'am Ching? Kaya tama lang. At least nag-seminar kami. Sinabi ko naman yan. Sila pa, Pastor Darwin. Kaya sabi ko rin, sa mga nakilala ko, punta kayo sa abogado. May abogado nun sa atin, si Attorney Kerry. At gawa kayo ng document na suportahan nyo ito. At para may habol yung bata. Kahit yung nanay, wala nang habol. Kasi ibang nanay na yan, parang ibon naman yan kahit saan sa sampa. Kawawa ng mga bata. Kaya honesty is the consciousness that I am responsible and accountable to everything I say and do. Biblical to. Don't you know that? Look at this verse. 12:56. 12:36 ng Matthew. Tingnan nyo. 12:36. Kaya nga, kung pinag-aaralan natin ang Bible, naku, ang ganda. Wala na sanang maging irresponsible na tatay. Kakaiyak, pero totoo lang, Brother James John Lasan, di ba? Mabuti, responsible ka. Tingnan mo yan. 4 na sila, Brother James. John Lasan, naku, tuwag-tuwa. Congratulations, Totoo yan. Tingin, responsible yan si Brother James. May bahay na yan. May sakyan na yan. Yan. May pambiling gatas yan, di ba?
Yung iba walang pambiling gatas. O ito ang accountability. Ha? Ready, read. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Every idle word. So, kayo dyan ng mga binata, huwag kayong magsabi I love you kung hindi pa kasalan. See? You have every right to remain silent. Otherwise, you are going to answer sa court of law sa lahat ng sasabihin nyo. You see? So, silent lang kayo. Ako nga, silent hanggang ngayon. Di ba, Pastor Darwin? Dahil salamat at hindi natuloy yung kababayan mo yan, santo ninyo. Dahil honest naman siya. Sabi niya, Pastor, hindi ako pwede maging asawa mo. Sabi ko, bakit? Kasi Pastor, byuda ako eh. Ganun pa. Ganun ba? Hindi disqualified ka. Mabuti kung byuda ka na dati sa Ezekiel 44 na ikaw rin ay byuda ng mga ng mga Levites. Hindi. So, sorry lang Pastor Darwin. Okay, good. Ngumitiis Pastor Darwin. Tama nga naman. Kaya nagkaroon ng building sa Pusing Daga, di ba? Bakit? Anyway, alam na niyo yan ang kwento. Okay, punta tayo sa next na theological term ng honesty. Honesty is the prognosis implanted in the soul influenced by biblical standards. Ganun pala yun. It is the prognosis implanted in the soul. Nandun sa loob mo. Planted in the soul, influenced by biblical standards. Ganun pala, habang nagbabasa ka ng Bible, maging honest ka. Bakit? Sabi ng Diyos, tinitignan kita bawat saglit. Tingnan nyo ito Proverbs 15:3. Kaya maging honest ka nga talaga dahil nalaman mo, habang binabasa mo ang Bible, na tinitignan ka ng Diyos. Ready? Proverbs 15, verse number 3. Sabi ni Ma'am Celia. Yun, nandyan. Salamat po kay Ma'am Celia. Oo. Kaya maraming salamat. Alam niyo, kung honest kayo, katulad ng mga nagpapadala sa amin, ay sabihin ko sa inyo, walang ma-COVID talaga. Ready, read. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Nakita niyo yan. Kung pumunta kayo dyan sa Mebunton, doon sa kanto, meron CCTV. Sabi ko kay Faith, tingnan mo CCTV, gumagalaw. Pagdating natin dito, ni-turn sa atin, tinignan yung plate number natin, tinignan yung mukha natin. Sabi ko, kung mag-on naman doon sa kabila, galing sa Bunton, lilingon doon yung camera. Naka-record yan sa database, don't you know that? Kaya lahat ng mga tao na may traffic violation one day ay katulad sa Australia. Na darating lang ang traffic violation mo every month. At magulat ko, bakit? Siyempre, red pa yung ilaw, yung stoplight, tumakbo ka na eh. Kaya, ingat kayo mga driver Huwag kayong pa-swerve dyan. Ang taga malapit na yung traffic light, mag-overtake pa. Nangyari yan sa amin. Kaya sabi kay Pete, mag-humble lang tayo kasi delikado. Pagdating ng araw, sanay na mga yan, kawawa din sila. Naalala yung sinabi ng kapatid natin galing Saudi? Sabi niya, baka maniwala ako sa mga pedestrian yan. Wala naman sasakyan. Di tawid. Hindi pa naka-on yung yung green para tatawid. Alam nyo, nasaan na yung taong yun? Babalik na sa Pilipinas kasi tapos na yung kanyang natawag na kontrata. Alam nangyari? Pagdating sa airport, pinakita sa kanyang violation niya. Sabi niya, bayaran mo muna to bago ka lilipad. Wala siyang ibayad kasi binayad niya ticket niya. Alam niyo, hindi talaga nakalipad. See? Kaya maraming Kristiyano hindi makausad sa buhay dahil hindi sila honest. Don't you know that? Sakin mo, parte ng Diyos, hindi ka honest. Kaya ngumiti si Sister Rosalina. Salamat po. Kamusta kami kay Aram, Dante, Daniel, ayan. At saka si Parwan, siyempre. Okay.
So, sa ating pinag-aralan ay the value of humility. Kumbaba tayo palagi. O, totoo yan. Sabi nga nung mga kasama kong pastor, Pastor Ligasi, huwag ka na maghalo ng simento, kami na lang. Sabi ko, kung hindi ko maghalo ng simento, hindi matapos to eh. O, Pastor Ligasi, kami na lang maghukay niyan. Kung hindi ako maghukay, hindi matapos yan eh. Kasi yung kamay ko, hindi na ako gumagamit ng gloves. Kasi makapal na ito. Oo. Totoo yan makasama. Siyempre, sanay ako sa bukid, katulad ng bundok na ito. Kaya magkasakit ako kung hindi ako mapawisan. Gusto niyo magkasakit ako kayo mga pastor ha? Hayaan niyo lang ako. Hayaan lang ako magtulak ng wheelbarrow. Alam ko naman alam ko naman ang karga ng wheelbarrow eh. Dati 20 shovels. Ngayon 10 shovels na lang. 'Di ba, Colonel Mario Maragon, salamat po. Nandyan kayo ha. Yung honest itong taon to kaya ang bilis. Ang bilis na promote. Gusto niyo madali kayo ma-promote? Honest kayo. Kasi pag nakita ng Diyos na honest kayo, ay sasabihin sa inyo, ay promote nga kita. Psalm 75, tignan niyo mga kapatid. Okay? Nandiyan na kayo. Tatay sa Psalm 75. At sabi niya rito, verse number 6 and 7. 6 and 7, ha? Kaya kayo dyan na tinitignan ng Diyos bawat sagdali. Pwede ba maging honest kayo? Kasi delikado ang hindi honest. Kaya nga sabi, corruption tuloy-tuloy pa rin daw. Ready, read. For promotion comes neither from the east nor from the west nor from the south. Anong kulang? North. Because sabi niya rito, the north is where heaven is located. Sabi ni Psalms 48, di ba? But God is the judge. Remember the word is. Is, present tense. He put it down one and set it up another. Kung ikaw isalpak ng Diyos kasi honest ka, abay, wag ka naman mag-compromise. Bakit? Dahil nilagay ka ng Diyos dyan, not to be influenced by people who will make you so corrupt. Oy, sabihin ko sa inyo, magtatagal ka kung ganyan. Kaya nga may kaibigan akong mga opisyal, sabi niya, mag-retire na lang ko, pastor, kasi talagang iba. Hindi yun ang gusto ko. Kaya salamat nakapag-retire kami. Sabi nung iba na po. Salamat. Anyway, Sir Maragon, huwag ka munang mag-retire ha. Abutin mo bilang 4-star. Ha? Kasi dapat ikaw nandun sa krami. Bakit? Ang honest. Honest ka eh. Kaya mga kapatid, we need more people who are honest dito. We need more pastors who are honest. Kayo mga pastor, evidence na honest kayo, meron kayong tinatawag na listahan. Listahan. Ayan. Ayan, 500 yoke of oxen. Ayun. 300 camels. Ganun yan eh. Attendance namin ganito. Ang faithful na nagbibigay ay ganito. Ganun yun. And then hindi nagbibigay, ipag-pray mo, Lord, pagpalain mo pa para masuportahan ang ministry. Baka pagdating ko dyan sa ministry nyo, wala pang nangyari ha. Remember, sabi ng Luke 12:48, be honest because to whom much is given, much is required. Ibig sabihin, kung malaki ang invest namin dyan, inaasahan namin din na talagang productive kayo. Tingnan Pastor Kalim, productive yan. Kaya every Saturday, mag-preach yan sa wow. Katapos umiikot yan sa mga pulis, nagtuturo. Kaya, tulad din Pastor Metante, tingnan mo, nanonood ngayon. At sabi niya, yes, marami kaming pinupuntahan. Bakit? Habang may panahon. As we see the day approaching, sapagkat nga, ito mga kapatid, closing time ito sa peace treaty ng Israel. It's closing time. We don't know when the Antichrist will make a decree that Israel is now at peace with his neighbor. Alalahanin natin, narinig ni Abraham Accord, karamihan ng Arab countries nagkaroon na ng peace treaty sa Israel.
So kung nakikita nyo yan, ay malinaw yung sabi Apostle Paul, when they shall say peace and safety, then sudden destruction. Kaya pasalamat tayo na buhay pa tayo. So natalakay natin sa oras na ito, the values that the Israelites will always remember and to implement ay the value of humility, because they know where they came from. They came from dust. They came as slaves. And the value of honesty, because they are responsible and accountable with all the blessings that God gave them sa promised land. Ganun yan mga kapatid. So magpray na po ako at salamat sa inyo na nanood. Let's pray. Heavenly Father, we are privileged to pray for my brothers, my sisters, yung apo ni Sister Dimata, ganon din mga alaga ni Sister Peli sa London, at mga kapatiran pa na nanonood sa oras na ito. Ingatan mo rin po yung mga nasa ibang bansa, katulad ni Sister Lina, sila Clive and Kay, dan din kay Anton and Ateni, together with Mulen, Pitong, the Viernes family, Stella, JR and Cha, together with Gerald and Abby, Aldel Aden, Ashok and Ria, together with Sister Jelon and Mylene in Saudi Arabia. Thank you for my brothers, my sisters. Bless their works, their businesses. Keep us safe. And those who are still in prison with the quarantine of the government, Lord, help them to study the Bible, that they can become overcomers. Thank you, Lord, for loving us. Bless the ministries. Bless these who has open hand and open mind, O God. In Jesus' name, amen.